Guys, good morning sa inyo lahat. So for today's video, share ko lang sa inyo yung nagluto na naman ako dito no tokwa na mayroong stuffing o palaman na minced pork na meron ding giniling na pusit o yung squid paste na sinasabi. So dito nga pala guys, depende sa niluluto ko kung ano oras ako mag-i-start. Kunyari, kailangan ng 2 hours na pagpapakulo. So, syempre, kung 7 o'clock yung kain namin ng amo ko o yung dinner nila, kailangan mga 5 o'clock is nag-i-start na ako magpakulo. Then, mga 4:30 naman, ginagayat ko na rin yung mga rekado. So, pag ganitong mga basic lang na mga luto, katulad niyan, mamarinate ko lang yan ng after kong mamalengke. Namamalengke nga pala ako guys ng umaga. Karaniwan, 10 o'clock to 11. Ganyan yung oras ng pamamalengke ko. Kasi minsan, kasi stay out na yung amo ko. Minsan nagpapabili siya ng lunch. Sabi niya, kailangan lumabas ako ng mga 11 para balik ko 12 o'clock. Oras na ng kain ngayon. So, dito, minamarinate ko agad yung mga minced pork. Kung kailangan niyang lutuin mamayang gabi, minamarinate ko na agad yan ng tanghali pa lang. Para naman kumagat na yung lasa niya. So, ito guys, na-marinate ko na yan. Ang karaniwang marination na ginagawa dito guys sa karne ay basic lang naman. Lalagyan mo siya ng toyo, dark soy sauce, then paminta. Yung iba naglalagay na asin. Ako hindi na. Kasi ayoko na masyadong maalat. Paminta, tapos meron siyang sesame oil. Meron din siyang white wine, yung cooking wine. And then, minsan nilalagyan ng konting asukal. Tapos yun na siya, pamintang durog. So after nun, ilagay mo lang sa ref. Then paglulutuin mo na siya, katulad nito, hinahaluan ko na siya ng minced na squid paste. O squid paste talaga siya, yung giniling na pusit. So ayan. Yung aking nabiling tokwa ay talagang deep fried na siya. Dito nga pala guys, maraming klase ng tokwa dito. Depende kung anong lulutuin nyo. Katulad nito, kailangan na ipapalaman ko siya doon sa tokwa. So, tokwa na luto na talaga. Pero yan guys, ay piprituhin. Pwede rin siyang i-air fryer. Yun nga lang, kung sa air fryer siya, is nadadry siya. Kaya naman, mas magandang lutuin. Tapos, dahan-dahan lang yung pagkakaluto. Para malutong at lutong-luto yung loob. So, ito nga pa lang guys, ay gagawa ako ng soup. Ang tawag dito ay broccoli soup. So, gagamit ako dyan ng carrots, patatas, broccoli, and then yung white onion. Pwede rin namang red, pero mas maganda yung white. So, ito pala ay igigisa lang sa butter. And then, magpapakulo ka ng tubig, sasama mo siya. And then, ganun lang kadali. Mga 15 minutes kung pinapakulan para talaga malambot na malambot. Sobrang dali lang gawin itong broccoli soup. Tapos hindi ko na siya hindi ko na inayos yung pagkahakat. Basta maganda is maliliit lang siya. Or kasi yan naman ay dudurugin din or i-blender. So ang ginagamit ko nga pala dito ay hand blender. So mas maganda pala siya. Dati kasi pag nagbe-blend ako ng mga soup, may ginagamit akong blender talaga ni amo. So, mas maganda yung hand blender kasi na-try ko na siya. At least doon sa kaldero, doon marami siya i-blender. So, ganyan lang guys. Hindi na kailangan yung accurate na mga cuts ng mga vegetable kasi nga is yan. For blender din naman. So, niready ko na dyan yung kawali at nilagyan ko ng konting mantika kasi pag nilagay mo agad yung butter, kung butter lang is masusunog. So, iiting siya. So, konting oil and then saka nilagay yung butter and then gisahin mo na yung sibuyas. So, lahat na yan. Everything follows through. Walang una-una at huli. So, pero hinuunak talaga yung sibuyas para naman kumagat yung lasa o magkaroon siya ng caramelized na yung lasa ng onion. Then yan, igigisa natin yung patatas at yung carrots and then ilagay na natin yung
Tawag yan, yung broccoli. So, after nyan ay pwede na natin lagyan din ng konting asin. Pero after na may gisa-gisa lang siya, kumapit lang yung butter sa gulay, ay pwede na natin ilagay doon sa ating pinapakulong tubig. So, depende sa dami nyo, kasi kami 4 lang. Tapos, minsan tag-iisa't kalahating cup kami. So, ginagawa ko mga 5 cups lang to 6 cups. Kasi, syempre, madodouble pa yan dahil nga masasama na yung pinaka-gulay. So, ayan guys. So, 15 minutes ko yan papakuluan. Mid-low fire. Tapos, pwede nyo namang iwan yan. Pwede kayong gumawa ng ibang mga gagawin nyo. Katulad ng pag-prepare ng gulay para sa dinner or kaya yung mga meat recipe mo. So, hayaan mo lang siya kumulo. Then, ito naman yung aking lulutuing gulay para sa araw na to. Yung ating patola, yung Herigor. Ito yung patola nila guys. Hindi ko alam kung merong ganito sa atin sa Pilipinas. Ano nga kayong comment? Kasi parang hindi ko natatandaan na nagluluto kami ng ganyan. So, yan, babalatan lang natin. And then, gagawin natin siya na ikakat na finger like. Pag sinabi ng amo ko na finger like, parang ganyan. Para siyang French fries na medyo mataba. So, yan. Ito naman guys, ay haluan lang ng, igigisa mo lang yung bawang, sibuyas, tapos pwede ka maglagay ng dried na shrimp. Luya. Huwag nyo kakalimutan ng luya guys. Alam nyo ba, tuwing magluluto kayo dito sa Hong Kong, kailangan lagyan nyo ng luya. Tapos kainin nyo. Alam nyo ba, nabasa ko sa isang article sa YouTube at sa Google. Hindi kasi akong mag-search ng mga healthy na mga na mga information. So, yun daw pagkain ng ginger everyday is maganda sa katawan, lalo na sa ating bituka. So, try nyo guys. So, ako, pag naglalagay ako sa gulay ng isang piraso o hanggang 3 piraso ng sliced ginger, ay kinakain ko yun. At talagang nilalagay ni amo ko sa plato kasi alam niya kakainin ko yun. So, ayan guys, hahatiin lang yan. And then, ito nga pala guys, ay nilalagyan din ng sotanghon. Alam nyo ba guys, dito sa Hong Kong, hindi naman kailangan na napakagaling mong magluto pag nag-apply ka. So, syempre, time to time, natututo ka kasi tinuturuan ka rin naman ng amo mo sa mga unang linggo o unang buwan ng pagtatrabaho mo sa kanila. So, sinasabi rin nila kung ano yung gusto nilang ipaluto sa atin. So, sa case ko, ang amo ko, nung una ay tinuturuan niya ako, then nung sinabi ko na kaya ko naman at marunong naman ako, sabi niya. So, very good. Tapos, yung mga naituro niya na sa akin, minsan pinapaulit-ulit niya na lang yun na ipaluto para naman ma-master ko na. So, napaka-basic naman kasi. So, mahilig naman kasi talaga magluto ever since nasa Pilipinas pa ako. Kaya yung mga tipong mga hindi naman komplikadong mga luto katulad ng mga sala, sobrang basic naman sa akin. So, dito lang ang na-observe ko. Sa atin kasi, pag tayo nag-igisa ng mga gulay, lagi nang sunod-sunod ang bawang, sibuyas o kung may kamatis. Diba? Dito guys, hindi sila nagamit ng sibuyas pag nag-igisa ng mga gulay. So, karaniwan lang talaga, ha? Base sa aking observation, kahit sa mga naluluto na mga Chinese food, sa mga pinapanood ko mga recipe sa YouTube, so nakikita ko is bawang at luya. So, ang sibuyas, depende kung anong lulutuin nila. Katulad kung meron sila mga stew. So, ayan guys, after ko na siyang i-blender, ay tapos na yung ating soup. So, ganyan lang guys, basic lang. So, pwede nyo lagyan niya ng cream pag isa-serve nyo na sa amo nyo. So, yun lang guys. Salamat sa panonood.